Wala palang tutuluyan. Pero yung mga anak mo, nakita ka ng ganyan? Ganyan ka nung nakita O, nila? kinakaya nyo na pa ako. Kinakaya ka? Bakit naman ganyan yung mga anak? Ano? O, Ano, hindi mo ba pinabayaan yung mga anak mo? hindi mo naman po. Suportado ko po sila sa pagkano nila para mabuhay sila, lumaki. Ayan, mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalangga. Ayan po ngayon ay patuloy po tayo sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw na pagtulong sa ating mga kababayan. At ngayon po mga kalangga, meron na po tayong bago na nakita. Siguro po talagang lapitin po tayo ng mga taong ng mga nangangailangan. At sa ngayon po mga kalangga, panibagong mukha po ang ating matutunghayan, panibagong kwento. At ayan po, samahan niyo po kami ni Amor at tatanungin po natin kung ano po yung kanyang pangangailangan, kung ano po yung nangyari sa kanya. So ayan po, ako nakita niyo po mga kalanggan itong nasa likod natin na abandonadong bahay. Ayan po, kung nakita niyo yung nasa loob na yan ay papasukin po natin mga kalangga. So ayan po mga kalangga, nandito na po tayo sa loob at kung nakita nyo po itong abandonadong bahay na to, meron po ditong napadpad at yun nga po nakitira dito. At ngayon po tanongin po natin kung ano po yung kanyang naging problema. Siyempre ayan. Ay hindi pala ikaw, kala ko ikaw. Ayan, hello po, kumusta na po, kumusta na po kayo? Ano po yung pangalan nyo? Aral ko po si Arnel. Arnel Pisto po. Arnel Pisto. Dito ka po nakatira? Oo. Ano yung tirahan nyo? Yung kwan lang, talagang isang kama lang? Oo, yan lang po. Bigil lang po yung doktor kasi yung doktor ko pumunta rito, inahatid niya ako. Po, nakita niya kung walang higaan. Hindi ka palang higaan dito. Wala po, dok eh. Ay, mabigyan kita. Bigyan higaan. Kanina po itong lugar na to? Po, alam may-ari. Po, sabi daw ko yung may-ari dito, patay na daw eh. Kaya tira ko dito. Parang abandonado na. Abandonadong ko na po ito. At mabuti naman po at may nakita kayo dito. May nagturo sa iyo na dito ka tumira. Hindi, kapit ba yun dyan? Kaya ka yung bayan, no? Alam may-ari. Patay na may-ari dyan, kaya magtira. Diyan, lipat ako dito. Tulak mahigaan. So ngayon po, ang pangalan niyo po, Arnel? Ilang taon na po kayo? 45 na po. Sige po, kuha lang kayo. Pwede po kayo magkuha lang kayo. Ayan. Siya po hindi po makakalangga na ayan, hindi po siya ayan, magkuha na po kayo. Pwede po kayo magkuha lang, upo lang kayo, walang problema. Ayun. So ngayon po kuya, ano pong nangyari sa inyo? Bakit po kayo nagkaganyan? Natake pong biglang high blood eh. Kasi po hindi ko naniniwala. Bata mo, nag-high blood. Hindi ko alam ang high blood ko ng high blood. Yung pala siya na nga to. Ba't ilang taon na po kayo ngayon? Po? Ilang taon na kayo ngayon? 45 at po. 45? Saan po kayo dati nagtatrabaho? Sa Manila. Sa Pasig. Furniture. Sa furniture. May asawa po kayo? Oo. Nasaan po yung mga asawa niyo? Hindi ko na po alam kung nasaan sila eh. Bakit po? Anong nangyari? Wala na, hindi na ako tinanggap eh. Bakit? Sana mauwi sana ako kanya. Ay, hindi kita kayang alagaan. So dahil po, hindi ko maunahan. May anak po kayo? Nasa kanya.
ibig nyo po sabihin, nagtatrabaho kayo sa Maynila. Oo. Dati po nasaan yung asawa nyo? San Vicente. San Vicente, dito sa Camarines Norte. Oo. Hmm. Nung nagtatrabaho po kayo sa Maynila, ay Magkasama kami kuya kasi wala pa ako ng sakit nun. Kasama kami. sa Maynila din po siya. Magkasama sa Manila sa trabaho, sumama sa akin. Hmm. Eh ngayon, natakot siya kasi puro lalaki. Uwi na lang San Vicente. Kasi puro lalaki naman kayo eh. Ang dami nyo. Tapos ako lang, babae. Hmm. Pinag-uwi siya dito sa diet. Ito yung trabaho ko kasi may anak kong dalawang babae. Hmm. O, bahala. Noong pong magkasama kayo sa Maynila, ay meron na kayong anak. Oo, isa. Isa pa lang. Tapos, magkasama po kayo doon. Nung umuwi dito sa Daet, sa Camarines Norte, yung asawa nyo, ilan po yung anak nyo? Isa pa lang kuya. Isa pa lang. Eh, umuwi ka na lang kayo sa diet. Magbati kayo sa anak natin. Mapadadala ako sa iyo. Mas nag-uwi siya dito. Inatid sa ako, Superline. Sa terminal. Cubao. Dito liban mo trabaho ko. Ayan, noong umuwi po siya dito sa Daet, ikaw natira sa Maynila. Ito, marami po kami katrabaho ko, mga taga-naga. Opo, pero nandun ka sa Maynila. Doon ka lang nagtrabaho. Yung misis mo nandito sa Daet. Sa diet, nagpapadala ko Oo. sa kanya. Nagpapadala ka sa kanya. Ilang taon po kayo nagsama na nung asawa mo bago kayo nagkahiwalay? 3 na. At 3 taon pa lang kayo Oo. nagkasama bago Oo. kayo nagkahiwalay? Oo. Sa 3 taon po na yun, may 2 kayong anak? Salamat kayo kuya kasi inatakay ko malalaki na sila eh. Eh kung maliit pa yun, pero di ba mabuhay yung dalang babae kung sanggol pa lang, suportado sa mga gatas, diaper. Salamat kayo kung inatakay kung maliit pa sila, di sila mabubuhay. Sandali po, ganito yung kuya. Noong nandun ka sa Maynila, di siyempre yung asawa mo nandito. Ayun na, ilang taon po kayo yung ibig sabihin, ilang taon kayo nagkahiwalay nung galing siya sa Maynila? Kalakoy ko yun, kalahating taon lang siya, umuwi na siya. Kalating taon lang. Dati po magkatrabaho kami sa paggawa ng potisikuhan. Nung kami kakilala sa trabaho. Ay, pangarap ko sa isip ko, gusto pangasawa ko, yung taga Manila. Ay, nag-apply siyang trabaho siya, taga balot ng mga potisikuhan. Ayun, kakilala kami doon. Ikaw taga saan ka naman? Ikaw taga Daet. Ikaw, taga San Vicente. Ikaw talaga ka pa? Oo naman. Ako binata pa. Pwede kitang ligawan? Oo naman. Kung mahal mo ako, masama ka sa akin, San Vicente. Sumama ako. Ayun, nagkabunga. Kaya kaming isa. Nung nakuha mo po yung asawa mo, dalaga? Oo, dalaga pa. Dalaga. Ilang taon na po siya nung nakuha mo? Siguro mo nung isang 30 na yata. Ay, 30 na rin. Ikaw yung time na yon? 20 yata, hindi ko na. 25. Ay, mas matanda sa'yo yung asawa mo. Ganito po, bakit naman po humantong ka sa hiwalayan? Oo. Nung na-stroke ka, nasa Maynila ka. Oo. Tapos yung asawa mo, nandito naman. Bakit sinabi mo na ayaw ka rin tanggapin nung Kasi po asawa yun sa mo? mali, nag-alaga sa akin yung babae. Kinuntak niya. Sabi niya, uy, ikaw ba siya ngagam ni Arnel? Oo, bakit? Nandito sa, ako nang babantay sa kanya. O ano mang nagbabantay, ikaw na mabantay. Sakit siya eh. Bahala ka sa buhay. Bahaya mo siya sa buhay niya. Huwag siya dito umuwi sa akin, hindi ko siya tanggapin. Sabi ng doktor ko, ay ganun pa asawa mo? Hindi ka daw niya tatanggapin kasi may sakit ka na daw. Wala ka daw trabaho. Akin yung dok. Eh, hindi ko alam. Kasi nakunta ko na dito yung text niya. Oh. Para mura ka pa nga eh. Malapit pala asawa mo. Dapat naawa sa'yo. Para mura ka pa. Minura ka sa text eh. Dapat daw mamatay ka na daw. Huwag naman. Kala ko nga alagaan ako eh. Hindi pa sabi ng doktor yun sa Makati. Nabatawan sa'yo yun eh. May anak kayong dalawang babae. Mga pudo ko, di ko alam dok. Ganun gali nun. Kasama pa nung gali ng babae na yun.
Di po, bakit biglaan naman na yung nagkahiwalay kayo? Di ba umalis siya ng Maynila, okay naman kayo? Di ba? Tapos, nagpapadala po kayo ng pera sa asawa niya? Sana kung dalawang maliit. Ayaw nang gusto niya. Padala ka ng 1,000. Sabi ko, kulang mo yun. Nakaya pa man ako dito, nangungupahan pa ako. Ikaw ang pira dito, di mo pinupulot. Naghihirapan ko pa. Basta magpadala ka. Sabi ko, wait lang, di pa ang sahod ko, lingguhan. Magkano po ba yung sahod ninyo sa lingguhan doon, nung time na yun? Yung una pong trabaho ko doon, mura lang 900, isang araw. Isang araw. So, sa isang linggo po, magkano naman na ipapadala mo sa asawa? Minsan 1,500, nautang ako sa burman ko, na-advance ako. Kapag na-advance ba ako, kasi yung anak ko walang diaper. Kapasok mo lang, advance ka agad, sige na po. Pabuhay lang anak ko, nagagatas pa sila eh. Ibig mo sabihin ko, sa isang linggo, di ba, nasa magkano yun? Magkano ang araw? 900. 900. Sa 5 araw, 4-5 yun. 900, Pero- lingguhan. Sa linggo, 5 araw. Ito. Pero ang ipinapadala mo lang 1,500. Minsan 2,000. Minsan na overtime po ako, walang tulugan. Bakit po gano'n na lang yung natitira? May nag-uupa ba kayo doon? Oo pa, kain pa, ilaw tubig. Yun lang natitira, yun lang talaga. Sabi ko, tulong tira ko. 500 na lang, ipadala mo lahat yan. Sabi ko, nagkakain pa naman ako, mahawa ka naman. Ang lamang ko dito, manghingi ako. Bali sa isang buwan talaga magkano? Ha? Sa isang buwan. Dati po, palipat-lipat ang trabaho. Ay, hindi man siya regular. Oo, palipat-lipat ako. Kasi minsan may isog ang amo. Nang mumura, kay kung tapang naman to, nang mumura. Trabaho kalabaw na nga, mumurahin ka pa. So, ngayon po, nung meron na kayong, nung umuwi ka dito, hanggang ngayon, hindi mo pa nakita yung asawa mo? Hindi no. Pati yung mga anak mo? Ayun ka po, nakita ko. Anak mo? Oo, Kita. Ilan na po yung edad ng anak mo? 16 na, yung panganay ko. 16. Mga dalaga na dalaga. Dalaga na yun. Kaya po, ay sa akin palapitin ng nanay niya. Kasi wala pa daw trabaho eh. Sabi ko, di ko minsan kukunin. Gusto ko lang makita. Sa'yo naman kasi ikaw nagbubuhay. Kung anong trabaho mo, di ko alam kung anong trabaho mo. At ngayon, nandito ka sa abandonadong bahay na to. Paano ka po nabubuhay dito? Dito po, nangingi ako. Minsan binibigyan nila ako. Ano yung mga nandyan? Ano nyo yung Hindi ko nandyan? kilala yan. Bahay na. Kapitbahay. Minsan po, pagkagalas ako, pagdating ko dito, may pagkain sa lamisa. Uy, may pagkain, salamat kung sino mo nagbigay. Sabi ng yaya, uy, may pagkain ka dyan. Alam ko, nagugutom ka na. Salamat po. Ayun, binibigyan. Kaya pag wala sila, nga. Pero nakakapagluto ka naman dito. Oo. Kaya po, bigas po. May luto pa ako. Ay, pwede ka dito magluto. Oo, ayun po. Super kalan, portable. Sino mo nagbigay sa'yo? Ikaw po, nung ayuda. Sa ayuda. Lumapit ako sa gobyerno, yun, nagkabili ako. Salamat, kabili ko. Dati po, uling, gano'n. Nahamingi ako ng baol sa tindahan. Naghingi ko man. Ayun, bigyan ko. Biotin yan eh. Yung, Oblutin. ano lang yun, 80 ang, diba? Oo. Isang Ano yung kanyo po? Yung asawa nyo, kasal ba kayo? Hindi ko eh. Ay, hindi kayo kasal. Kaya hindi mo masasabing asawa mo yun dahil lalong-lalo na siguro noong nandun ka sa Maynila. Tapos, Yung pangulo kong sakit, magkasama namin. Lagi siya sa akin kasama. kaya yun ang mahirap. Oo. Ano po, siguro, kaya tapos noong nandun ka sa Maynila tapos nandito sila sa isang linggo, talagang kulang na kulang kung 1,500 lang yung ipapadala nyo. Makakain. Tapos yung may anak pa kayo. Kaya siguro nagkaroon ng ibang, hindi kaya sa Asawa na. meron siyang ibang sinamahan or tumutulong sa kanya nung time na yun. Kaya, Marami po rin sabi sa akin dun sa Vicente. Sabi daw, Arnel, pag wala ka dito sa diet, asawa mo, nakita ko minsan may nakakasamuto.
Ikaw, sinong lalaki? Yun. Hindi ko alam. Di ba sa lalaki, padala ka ng padala? Baka yung lalaki kumuha ng pera mo. Pera ko, ako, tricycle driver ako, kapitbahay mo, nakita ko. May pumupunta yung sa asawa mong lalaki, sinusunod sa nakamotor. Motor, hindi ko alam. Kasi sa Manila ako. Sabi ko lang sa'yo, hindi ko naman kita sisiraan. Kasi magkapitbahay lang tayo. At sige, Ano pa bang pangalan ng asawa mo? Duna. Dona. Pero ilan na yung edad niya ngayon? Matanda eh. Doon, sa 30 na siya mahigit. Hindi, ngayon po. Siyempre malaki, di ba may edad siya sa'yo? Oh, Di, ikaw 45 ngayon. 45 na ako. So, mag-50 na siya. Oo, baka. So, ano pong masasabi mo sa asawa mo? Wala ka man lang message sa kanya na alam ba niya na nandito ka sa lugar na to? Oo. Baha ka sa buhay mo kung buhay ka. Ayun, nagsikap ako para mabuhay. Paano ka po nakakapaglakad ka pa? Dati di po nakakalakad, binigyan tungkol ng barangay kasi tungkol ko at ikahoy. Mabigat. Nakita ko ng barangay. Uy, bakit po? Kapitan dito ako. Ano tungkod mo? Bueno, bulok na. Kulang pa akong tungkod eh. Bigyan niyo ako. Sabi, bigyan kita. Binigyan niya akong tungkod dahil sa gilid. Bakal. Kasi tungkod ko kahoy. Kay Duk. Kinawak ng kapitan. Delikado to. Ano po, nabalit, tumba ka rin. Nagdandala po kapitan. Sige. Kaya mo, so bilhin kita ng tungkod. Ayun, binigyan niya akong tungkod. Mabigat na, nakatlakad na kung walang tungkod. Dati hindi. Ano po yun, may nagbibigay din sa inyo na galing sa barangay, sa kapitan? Kung lang po, bigas lang, yun lang. Binibigay 5 ka rin. kilo. Ay, mabuti na lang din po at na bibigyan din kayo kasi Minsan kapit may binibigyan pagkain din, ng bigas. Hindi ko magkilala eh. Ikaw, sino kaya yun? Buti nga mababait yung kapitbahay mo dito. Minsan naglalakad ako punandap, kamotor siya. Noy, bakit po? Bibigyan kita ng bigas bukas. Antayin mo ako dyan, dinantay ko siya. Ayun, may dala nga siyang bigas. Kasi nalalokdan niya na Oo. wala siyang kasama. No? Oo. Siguro po nakita niya kung nangingi ko ng baon sa tindahan. Minsan sa ako, hila-hila ko. Ano hila mo dyan, no? Ikaw bawal po. Titipakin ko pa dito. Dinurog siya. Ang pahama ko dyan. Ano po yung kuan mo dito? Ano yung pangangailangan mo dito na kasi itong ilang taon ka na dito sa lugar na to? Isa na po, kuya. Isang taon ka na dito walang Walang umuwi ako, kuya. mula nung umuwi ka dito? Oo. Taga dito ka talaga? Dito po ako lumaki sa Daig. Saan po yung pamilya mo dito sa Dae? Dito sa San Vicente. Mga kapatid mo, mga Alam mo, napatay na po yung kapatid ko. pamangkin. Mga nag-aaral po. Wala kang mga pamilya dito na tumutulong sa'yo? May mga sariling pamilya. Pero meron ka po mga pamilya pa rin dito? Minsan lang hingang pagkain. Minsan, sila eh. Pabigat din ako sa kanila eh. Minsan nagdadabog. Diba? Mahirap lang kayo hingang pagkain. Okay lang. Kaya dito ka lang sa kuan mong to. Yung, ano yan yung kwarto mong yan. Mula nung pumunta ka dito, nagpakita naman po yung kuan dito, yung may-ari ng bahay na to. Wala pa rin. Hindi pa nagpakita. Eh, maganda ito kapag yung May time talaga na kailanganin to ng may-ari. Paano ka na? Iisip ko. Pinayos na nila ito. Iisip ko nga pag may naghabol. Grabe ko, saan kaya kumatira pag nalang kunin na to? Kasi lupa yun, malaki lupa nila yun. magandang kuan ito dahil kuan mo dito, ayun po mga kalanggo. Maganda na lang at nagkaroon ka dito ng ganitong tirahan. Wala naman ditong nanggugulo sa'yo. Kasi po magnanakaw. Ay Meron pa rin? Ito, solar ko, ninakaw nila. Nagsama lang, pagbalik ko wala na. Uy, ito po, wala pa akong pinto. Kasi pang pinto ko, yero, yung kalakalboy lang. Naharang lang dyan, yero. Kasi nalakdang sila eh.
Ako di ako nakakalakda. Ito, tinulungan ako ng doktor ko. Ginagawa nila. Arambagan sila. Tiga saan yung doktor mo dito? Tika dyan po sa urban. Mm. So, Pumunta. ngayon nga nakita kita, ano naman yung gusto mo na, kung tatanungin ka, ano yung gusto mo na hilingin sa Gusto ko sana po mga viewers natin? Ano yung magkasarili ng bahay. May ilaw. Kasi minsan pag igibaw ng tubig doon, nagagalit sila. Sabi ko, inumin lang. Kahit tubo-tubo lang sa sarili. O, saka tubig, saka ilaw. Meron ka bang lupa na matitirikan? Halimbawa, may mag-offer na gustong gawan ka ng maliit na kubo. Meron ka bang bahay na lupa na matitirikan? Wala po po. Wala, o talagang totally wala lahat. Wala po ano pa eh. So ngayon, ang pray na lang natin, sana yung itong may-ari nito, sana ibigay na rin sa'yo. Di ba maganda, halimbawa, wala siyang kamag-anak, wala lahat. Tapos, isang taon ka na dito, di ba? Oo. Walang mawala ko Tapos, dito. Hindi naman yan basta-basta ibigay ng may-ari. Kasi lupa Ay, kung wala na nga. May mga anak din yung kapatid. O yun. Siyempre may pamilya din yun. Ayun. Ano lang kasi talaga siya, parang bubong lang sa pader, wala nang paligid. Yung ano bagi po, di wala. Basang-basa pa akong dito. Lakas ay. Pag ang ulan pala galing doon, pasok pa kanyang ulan. Kaya pala Paano ka maglakad? Sige nga, maglakad ka nga. Kung ano yung... Ay, talagang... Kung ano... hirap. Ganyan ka lang. Hindi mo kayang itaas yung isang kon mo. Di na po. Ganyan lang talaga. Oo. Sabi ko ng doktor ay barada po ugat ko. Barado na talaga ang ugat mo. Saka po yung puso ko po lumalaki daw po. Alin? Yung puso ko daw. Sabi ng doktor sa Makati, yung puso lumalaki. O lumalaki ang puso mo. Salamat nga po kay Panginoon Diyos, buhay pa ako eh. Dati di pa ako nakakalakad eh. Binigyan ako ng wheelchair. Wala man magtutulak. Ay, kung magtutulak dito. Lakad ako sa isa ng Cubao para makarating dito sa diet. Iniwan ko wheelchair ko sa Cubao. Sakay ko sa Superlight. Ako na lang mag-isa nag-uwi dito. Pag-uwi pala dito, wala palang tutuluyan. Pero yung mga anak mo, nakita ka ng ganyan? Ganyan ka nung nakita nila? Kinakaya nyo na pa ako. Kinakaya ka? Bakit naman ganyan yung mga anak? Ano, hindi mo ba pinabayaan yung mga anak mo? Hindi mo naman po. Supportado ko po sila sa pagkanili para mabuhay sila, lumaki. Bakit gano'n na parang... Kasi po, tinuturuan po siya ng nanay niya. Takot po sila sa nanay niya eh. Sabi ng kapitbahay, ang anak mo Arnel, tinuturuan ng nanay na huwag lumapit daw sa iyo. Narinig ko. Kasi ang bahay mo, bahay ko, magkalapit lang, narinig ko. Huwag daw lumapit sa iyo. Bakit? Awang ko, ayaw ko makialam doon kasi ang asawa mo ay matapang. Kami naman ang dakdakan. Sana yung... Pero totoo mong anak yon, yung dalawa. Oo. Anak mo talaga. Nakadala ba yung pangalan mo nung... Nalilip apelido ko pa. Ako pa nang binyag sila sa kanya, sanggol para San Vicente. Sa bayan San Vicente. Ilan taon ka ba nagtrabaho sa Maynila? Ako po? Oo. 8 taon. 8 taon. Oo. Sa 8 taon na yon, hindi ka nagkaroon man lang ng ibang babae or Wala. dapat na pagsilosa ng asawa mo kaya ginanyan. Walang wala kang ginawa na kasalanan para sa... Wala po. Wala. Basta nagtrabaho ka lang doon, lahat para ng kita mo, binibigay mo sa kanila. Oo. Hati-hati kami. Hati tayo ha. Kasi tinangupahan ako, namamasaya ko. Pero sobra doon, ibinibigay mo sa kanila. Sobrang sa akin po, papadala ko sa kanya. Sa smart padala. Sige, padala ko dyan 2,000. Kulang naman to. Kasi ano yan, pagkasyang gatas, 2 diaper. Ulam pa. Sabi niya sa akin, ba't sa ilaw tubig? Sabi ko, di ko na kaya yan.
Hirap na ako dito. Ang trabaho ko mabigat. Trabaho karabaw. Wala na akong tulog na eh. Araw-gabi trabaho ko. Overtime na nga ako eh. Wala ka po bang naging bisyo na sa katawan mo? Hindi ka nagamit ng mga... Kala po, sarasat lang. Ay, umiinom ka rin. Oo. Gaano kadalas naman yung pag-inom mo? Pag loss kami sa trabaho, sa barak, tagi tayo. Sige, pagod naman tayo. Lagi-tagi tayo dito, isang impilite lang. Ang patulog. Sige, papatulog. Ito, nagpadalaman na ako eh. Sige, pili, tagi-tagi na tayo. Pagpadalaman ako daya pero. Okay po, ayan na. So, ano masasabi mo sa mga nanonood sa atin, sa mga viewers natin? Anong masasabi mo sa kanila? Sana ko yun, matulungan nila ako. Kasi wala mong sariling bahay. Kaya iisip ko na. Hinihiling ko sa Panginoon. Sana Panginoon, mayroon mong sariling bahay. Masakaling kunin ito nung mayari dito. Isa lang matulog. Sa tulay. Isa dahil. Wala man sa akin magkukup. Dati ba meron po kayong dito, bahay sa Dait? Wala po, nakikitira lang po ako. Hindi, noong yung magkasama kayo ng asawa mo. Ay, doon po sa biyanang ko po, sa Vicente. San Vicente, may bahay kayo doon? Sarili? Mama niya. Hindi ninyo sarili. Hindi po. Ibig sabihin, hindi kayo nagkaroon ng sarili nyong bahay. So, ayan, at huwag kang mag-alala once na kami ngayon ay pumunta sa'yo para makita lang natin kung ano yung kalagayan mo dito at huwag kang mag-alala dahil ngayon nakakapagluto ka naman pala dito ay pwede ka namin dalhan dito rin ng bigas or grocery kasi ngayon wala kaming dala, gusto lang namin makita muna yung kalagayan mo dito. Ayun basta huwag ka lang bibitaw kay Lord. Huwag ka lang bibitaw sa Kanya. Huwag ito kasi po, kahit nag-iisa ako. Alam ko siya po ang babantay sa akin. Kasi po, 5 beses na po inatake sakit sa puso eh. Ilang beses? 5. 5 beses na. Inatake po ko sa puso. Dito po ko inatake sa higaan ko. Dito? Paano? Basta ngayon ko, uy, buhay pa ako. Salamat Panginoon. Kasi bigla po na yung dibdib ko ay sabi ko, mamatay na yata ako. Uy, magiling ko, uy. Buhay pa ako, salamat Panginoon. Wala pa akong gamot ay. Hinahanap yung gamot ko sa bag. Uy, wala pa akong gamot. Ubus na pala. Wala na akong magagawa. Mamatay na yata ako yun. Tinulog ko na sa sakit ng puso ko. Ninikip ng dibdib ko. Ayun pa. Buhay pa ako Panginoon. Nagiyak nga ako eh. Panginoon, kukunin niyo na po ba ako? Ayun, gising ako eh. Maliwanag na. Salamat Panginoon, buhay pa ako. Sabi ko sa pastor ko eh. Sa doktor ko, inatake po sa puso. May plano sa'yo ang Panginoon ito, ba't di ka pa niya kinuha? Meron ka naman doktor na pinupuntahan. So ngayon, ano ang kuwan mo ngayon talagang bahay yung matitirahan mo? Kasi dito, hindi mo alam baka dumating yung may-ari nito, bigla ka na palisin. Hindi nga palisin. Isip ko siya, matitira. Sabi ng doktor, paano yung pag kinuha lupa na yan? Saan ka titira? Hindi ko pa alam doon. Kaya, i-pray mo na lang na sana huwag na muna dumating yung may-ari nito. Ayan. At kung dumating man sana, payagan ka muna na dito na muna hanggat hindi pa niya kailangan dito ang lang bahay. po yan. Laki naman. Ayan. Okay po mga kalangga, hanggang dito na. Anong pangalan mo, Arnel? Ako po, si Arnel Piston. Ayan. Okay kuya, maraming salamat. Okay po. So ayan po mga kalangga, ayan, nakita po natin yung problema po ni Arnel ay talaga pong matindi rin po yung kanyang pinagdadaanan dahil unang-una nawala na po sa kanya yung kanyang pamilya nang dahil po sa nagkasakit siya ay hindi na siya tinanggap. Ngayon binibigyan na po siya ng kapitbahay niya ng pagkain para makasurvive po siya sa araw-araw at ngayon po ang
tanging pangangailangan niya or pinangangambahan niya ay yung tirahan niya po. Ayan, sana po mga kalangga, matulungan po natin si Arnel sa kanyang problema. Maraming salamat po mga kalangga, at hanggang dito na lang sa Rosel Community. Maraming salamat po sa inyong lahat ng mga pagsuporta, sa lahat po ng mga hindi nag-skip ng ads. Marami po salamat. Ayan, babay na muna po, at syempre kasama po natin si Amor. Ayan, thank you.